Ang anak ng isang mahirap na tagalinis ay sumagot sa isang tawag mula sa Pransiya at nailigtas ang isang kontratang nagkakahalaga ng milyon. Pagkatapos nito, gumawa ang CEO ng isang bagay na pambihira. Halos palaging nakabukas ang telebisyon sa libreng channel. Hindi dahil sa luho kundi dahil iyon lang ang meron. Nauupo si Victor sa sahig ng maliit na sala, nakasandal sa luma at pudpud na sofa at nakatutok sa bawat eksena ng teleseryeng ipinapalabas tuwing hapon. Sa dami ng mga kwento na puno ng eksaherasyon, may isang karakter na mas nakahihila ng pansin niya. Isa siyang babaeng Pransesa, elegante at kumpiyansa, laging maayos ang pananamit, malinaw magsalita, nakakamit ang lahat ng gusto niya, at gayunpaman, hindi kailanman nakakalimutang tumulong sa mga may mas kaunti. Hindi lubos na nauunawaan ni Victor ang lahat ng sinasabi nito, pero naiintindihan niya kung paano ito kumilos, at iyon ang tumatama sa kanya sa kakaibang paraan. Sa maraming sandali, tumitingin siya sa ina at may ningning sa mga mata niyang nagkokomento. Nanay, nakita mo ba kung gaano kaganda siyang magsalita? Lagi niyang nalulutas ang lahat ng hindi sumisigaw. Tumutulong siya sa mga tao at iginagalang pa rin siya. Isang hapon, maingat siyang nagsalita. Halos may takot na magmukhang katawa-tawa. Gusto kong matutong magsalita tulad niya. Gusto kong matuto ng Pranses. Tahimik na nakinig si Rosalinda habang pinupunasan ang mesa gamit ang isang lumang basahan at sumagot na pilit ang ngiti. Maganda nga, anak. Baka balang araw. Malayo ang realidad ni Rosalinda sa nakikita sa telebisyon. Maaga siyang gumigising araw-araw, sumasakay sa siksikang transportasyon, naglilinis ng mga opisina, banyo at pasilyo, laging nagmamadali at pagod ang katawan. Mababa ang sahod, halos sapat lang sa mga pangunahing gastusin. Ngunit kahit ganoon ay sinisigurado niyang makapagtabi ng ilang barya. Sa bahay, sa ibabaw ng isang aparador, may isang garapong salamin kung saan halos araw-araw niyang inilalagay ang mga sukli. Sa gabi, kapag tulog na si Victor, nauupo siya sa mesa na may papel at ballpen, nagbibilang, nagbubura, nagdadagdag at nagbabawas, laging may iisang layunin sa isip. Pabulong niyang sinasabi sa sarili, kung makakapag-ipon pa ako ng kaunti, baka kayanin. Kung bawasan ko ito, mas makakadagdag ako. Ang pangarap na mapag-aral ng Pranses ang anak ay hindi maalis sa kanyang isipan kahit tila napakalayo. Napapansin ni Victor ang pagsisikap ng ina ngunit hindi siya kailanman naniningil o humihingi. Minsan tumutulong siya sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga baryang napupulot sa daan, maingat na inaabot sa kanya at sinasabing, para sa garapon, at sasagot si Rosalinda ng halik sa noo at isang salamat anak ko. Nagbibigay iyon ng lakas sa kanya, kahit paminsan ay mas mabigat ang pagod kaysa sa lahat. Isang araw may napansin si Rosalinda na anunsyong nakadikit sa pinto ng isang maliit na sentro ng mga kurso. May kapansin-pansing promo, malalaking letra, na nangangako ng espesyal na diskwento para sa mga klase sa wika. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na nagdalawang isip, pumasok siya sa loob, suot pa ang simpleng uniforme ng tagalinis. Kinausap niya ang empleyada, ipinaliwanag na nakita niya ang promo at nais niyang i-enroll ang anak. May tinipa ang babae sa computer, tumingin sa petsa at malamig na sumagot. Natapos ang promo kahapon. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Rosalinda. Sinubukan niyang makiusap, ipinakita ang anunsyo, ipinaliwanag na buwan na siyang nag-iipon, ikinuwento ang pangarap ng anak at sinabing hindi niya napansing mabuti ang petsa. Nanginginig ang boses nang humingi siya ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, isang araw lang, talagang kailangan niya ito. Nanatiling pareho ang tindig ng empleyada at walang emosyon na sumagot. Sa kasamaang palad, wala na akong magagawa. Umalis si Rosalinda na pinipigilan ng pag-iyak. Naglakad siya ng ilang metro, naupo sa isang bangko at huminga ng malalim. Nanginig ang kanyang mga kamay at mahapdi ang mga mata. Pakiramdam niya ay maliit at walang kakayahan na parabang nabigo niya ang sariling anak. Naalala niya ang garapon ng barya, ang mga gabing nagbibilang, ang pagsisikap na tila nauwi sa wala. Pabulong niyang sinabi sa sarili, sinubukan ko, talagang sinubukan ko. Pagdating niya sa bahay, agad napansin ni Victor na may mali. Lumapit siya ng dahan-dahan,
Pinagmamasdan ang mukha ng ina. Umupo si Rosalinda sa tabi niya, hinawakan ang mga kamay ng bata at nagsalita ng tapat. Anak, tinignan ko ang mga klase sa Pranses. Pero natapos ang promo kahapon. Pasensya na. Pumalya ang boses niya at idinugtong, gustong-gusto ko sanang maibigay ito sa iyo ngayon. Nanahimik si Victor ng ilang segundo. Pinoproseso ang lahat. Sa halip na umiyak o magreklamo, tumayo siya. Niyakap ng mahigpit ang ina at mahinahong sinabi, ayos lang nanay, totoo. Alam kong sinubukan mo. Hindi napigilan ni Rosalinda ang mga luha sa sandaling iyon. Nagpatuloy ang bata, may isang hinog na pag-unawang hindi akma sa kanyang edad. Gusto kong matuto pero mas gusto kita. Makakahanap tayo ng paraan. Huminga ng malalim si Rosalinda, pinunasan ng mukha at emosyonal na sumagot. Hindi mo alam kung gaano kasakit at kasabay na nakakatulong ang sinabi mo. Ngumiti si Victor, isinandal ang ulo sa balikat niya at sinabi, balang araw, matututo ako, makikita mo. Mas hinigpitan ng ina ang yakap. Dama niyang kahit walang pera at walang agarang sagot, nakapagpalaki siya ng isang batang matatag at may malasakit. Patuloy na nakabukas ang telebisyon sa likuran. Nagpapakita ng isa pang eksena ng teleserye. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinakamahalagang kwento ay nagaganap doon mismo, sa loob ng simpleng bahay na iyon, sa pagitan ng isang pagod na ina at isang anak na mas marami nang nauunawaan sa buhay kaysa sa inaakala. Kinabukasan, maaga na namang nagsimula ang araw ni Rosalinda tulad ng halos palagi. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, gising na siya. Naghahanda ng simpleng kape at inaayos ang kupas na uniforme. Tulog pa si Victor nang umalis siya at sinigurado niyang takpan ito ng maigi bago isara ang pinto na parabang ang kilos na iyon ay isang tahimik na pangakong magpoprotekta. Sa kumpanya, pareho pa rin ang takbo, mabigat at walang puwang para sa pagkakamali. Naglilibot ang CEO sa mga pasilyo na may mabilis na hakbang, saradong ekspresyon at matang tila laging naghahanap ng mali. Isang detalyeng wala sa ayos lang ay sapat na para huminto siya sa harap niya at maningil, hindi binababa ang tono. Hindi pa ito ang linis na gusto ko. Dapat, mas maaga itong ginawa. Binabayaran kita para maging perpekto. Palaging sumasagot si Rosalinda ng may paggalang, bahagyang nakayuko ang ulo. Sinasabing aayusin niya kahit alam niyang nagawa na niya ang makakaya sa oras at mga gamit na mayroon siya. May mga araw na mas mabigat sa kanya ang bigat ng mga titig kaysa sa bigat ng mga timba. Habang itinutulak niya ang kariton ng panlinis, may ilang empleyadong umiiwas ng tingin. Ang iba na may nakamasid ng walang pakialam at may iilan na nagpapakita ng pagkainip, na parabang ang presensya niya ay isang abala. Halos hindi sapat ang sahod para matustusan ang mga gastusin, ngunit tinatanggap niya ang lahat ng tahimik dahil kailangan niya ang trabahong iyon. Sa isang mas mahigpit na pagsita, diretsahang sinabi ng CEO ng walang paligoy-ligoy, walang puwang dito para sa pagkakamali. Ang hindi kayang tiisin ang pressure ay hindi bagay dito. Huminga ng malalim si Rosalinda at simple lang ang sagot. Naiintindihan ko po, Ginoo. Sa loob niya may mahigpit na buhol ang dibdib, pero nagpatuloy siya, nagkuskos, naglinis, inuulit ang parehong galaw hanggang matapos ang oras ng trabaho. Samantala, si Victor ay nagpapatuloy sa kanyang araw-araw na gawain na may parehong tahimik na disiplina. Ginugugol niya ang maghapon sa paaralan o kasama ang ina kapag may pagkakataon, laging alerto, laging mapagmasid. Pagsapit ng gabi, kapag umuuwi na sila, lubos ang pagod ni Rosalinda. Kumakain sila ng simpleng hapunan, kakaunti lang ang salitang napapalitan at agad siyang nakakatulog sa sofa. Ang katawan ay sumusuko sa naipong pagod. Sa isa sa mga gabing iyon, habang walang anu-anong nilalaro ni Victor ang remote ng telebisyon, napadpad siya sa isang kakaibang channel. Kakaiba ang palabas, hindi katulad ng anumang karaniwan niyang pinapanood. Iba ang tunog ng mga salita, ngunit may kung anong pamilyar dito. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto niyang Pranses ang wika. Ipinapakita sa screen ang isang taong nagpapaliwanag ng mga batayan ng wika, mga letra, tunog at simpleng salita. Gabi na iyon at tumingin si Victor sa ina na mahimbing na natutulog. Sinigurong hindi ito magigising at nagpasyang manatili. Sa simula, halos walang malinaw.
Mahina niyang inuulit ang naririnig, nagkakamali, nalilito, bumabalik, sumusubok muli. May mga sandaling naiisip niyang sumuko, ngunit naaalala niya ang karakter sa teleserye, naaalala ang pangarap na ikinuwento niya sa ina at nagpapatuloy siya. Halos pabulong sinasabi niya sa sarili, dahan-dahan lang ulit mag-focus ka, ikaya mo to. Kapag natatapos ang programa, mabilis niyang pinapatay ang telebisyon, inaayos ang lahat gaya ng dati at natutulog, dala-dala ang lihim na iyon na siya lamang ang nakakaalam. Makalipas ang ilang araw, habang nasa kumpanya pa, naglilinis si Rosalinda ng isang silid na bihirang gamitin nang makita niya ang isang magasin na itinapon sa basurahan. Gusot ito, ngunit buo pa. Nang pulutin niya, napansin niyang hindi Tagalog ang teksto. May ilang salitang kahawig na mga nababanggit ni Victor tungkol sa teleserye at naisip niyang baka pwede itong maging libangan para sa anak. Itinabi niya ang magasin nang hindi masyadong pinag-isipan, sabay bulong. Kahit man lang makapagbasa-basa at tumingin ng mga larawan. Pagsapit ng gabi, iniabot niya ang magasin sa anak na may pagod ng ngiti. Nakita ko to sa trabaho, baka magustuhan mong tingnan. Nagpasalamat si Victor na may pigil na tuwa. Hawak ang magasin na parang mahalagang bagay, ngunit hindi nagpapahalata upang hindi makatawag ng pansin. Mula noon, nagkaroon ng bagong kahulugan ang mga madaling araw para sa kanya. Nakabukas ang magasin sa kanyang kandungan at ang telebisyon ay naka-on sa pinakamahinang volume. Sinimulan ni Victor na iugnay ang mga binibigkas na salita sa mga nakasulat. Sa una, magulo, ngunit unti-unti niyang nakilala ang mga padron, paulit-ulit na tunog at maliliit na tuntunin. Minsan, nadidismaya siya at bumubulong. Walang saysay to, ngunit agad ding sumusubok muli. Sa ibang gabi naman, napapangiti siya kapag may naintindihang simple at mahina niyang sinasabi, naiintindihan ko to. Ilang araw pa ang lumipas, nabasag ang nakasanayang takbo ng umaga nang makatanggap si Rosalinda ng mensahe na kanselado ang klase ni Victor sa huling sandali. Natigilan siya ng ilang segundo, nakatitig sa telepono, mabilis na nagkukuwenta sa isip at muling naramdaman ang pamilyar na higpit sa dibdib. Wala siyang mapag-iiwanan sa anak, walang oras para magpaalam kanino man at hindi maaaring umabsent sa trabaho. Huminga siya ng malalim, tinawag si Victor at maingat na ipinaliwanag ang sitwasyon. Sasama ka sa akin ngayon pero may isang bagay akong ipapangako mo, sabi niya habang inaayos ang bag ng bata. Tumango si Victor nang walang reklamo. Mananatili kang tahimik, maayos ang kilos at iwas na iwas kang makatawag ng pansin. Walang dapat makaalam na nandoon ka. Matatag ang sagot ng bata. Sige po, nanay, magiging parang hindi ako nakikita. Sa biyahe papunta sa kumpanya, paulit-ulit na binibigkas ni Rosalinda ang mga paalala sa mahinang tinig, mas para pakalmahin ang sarili kaysa ang anak. Huwag kang papasok sa kahit anong silid, huwag kang gagalaw ng kahit ano, manatili ka lang kung saan kita iiwan. Tahimik na nakikinig si Victor, dama ang bigat ng responsibilidad. Pagdating nila, inilagay siya ni Rosalinda sa isang mas tagong sulok, malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan niya at mabilis na bumalik sa mga gawain, ang puso'y kumakabog at ang takot na baka mabisto ay hindi mawala. Tahimik na minamasdan ni Victor ang lahat. Iba ang kapaligirang iyon sa lahat ng kanyang nakasanayan. Mga taong maayos ang bihis ang nagmamadaling maglakad, mahina ang usapan, may dalang mga papel at cellphone at halos walang pumapansin sa kanya. Nanatili siyang tahimik, gaya ng ipinangako ngunit hindi mapigilan ng mausisang mga mata. Sa isang sandali, napansin niyang nasa opisina ang CEO, bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa kinaroroonan niya, naririnig ni Victor ang boses nito sa telepono. Sa umpisa, tila karaniwang usapan lang sa trabaho, hanggang sa may marinig ang bata na nagpahigpit sa kanyang katawan. Pranses ang wika. Mas lalo pang nagtuon ng pansin si Victor, sinisikap na hindi makaligtaan ang kahit isang salita. Agad niyang napansin na bagamat kumpiyansa, magsalita ang CEO. Malinaw ang mga pagkakamali, napagpapalit ang mga ekspresyon, nagkakahalo ang mga kahulugan. Kumunot ang noo ng bata, kinikilala ang mga salitang pinag-aralan niya tuwing madaling araw. Halos pabulong sinabi niya sa sarili, hindi ganyan, mali yan. Nagpatuloy ang tawag at nagsimulang magbago ang tono ng CEO. Napalitan ng inis ang pagiging kalmado.
Hindi yan ang ibig kong sabihin. Narinig niyang sabi nito. Kasunod ang isang mabigat na buntong hininga. Kinabahan si Victor nang marinig niyang gumamit ang CEO ng isang ekspresyong lubhang mali, halos nakakasakit, at ipinahahatid ang kabaligtaran ng nais nitong sabihin. Agad na naunawaan ng bata na seryoso ang sitwasyon. Sa reaksyon ng taong kausap sa kabilang linya, malinaw na may nasisirang mahalaga. Nagsimulang maglakad-lakad ang CEO sa loob ng opisina, mas malakas ang boses, halatang kinakabahan. Hindi ito maaaring mangyari, sabi nito na may galit. Bumilis ang tibok ng puso ni Victor. Nais niyang ipaalam sa ina, ngunit alam niyang hindi maaari. Nais niyang manatiling tahimik, ngunit may kung anong bumubulong sa loob niya na ang pagkakamaling iyon ay magbubunga ng napakalaking epekto. Ngayon, isang mabilis na pahinga muna para maipagpatuloy naming maihatid ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon na ito ng libre. Hinihiling namin na ikonsidera ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang kababaang loob sa mga komento. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang CEO mula sa opisina na may mabibigat na hakbang, nagsasalita mag-isa. Napaurong si Victor sa kinatatayuan niya, umaasang hindi siya mapapansin. Nang dumaan ang lalaki, pinigil ng bata ang kanyang hininga. Nang tuluyang maging tahimik ang pasilyo, dahan-dahang tumayo si Victor. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakamasid at nakaramdam ng halong takot at pag-uusisa. Titingin lang ako, bulong niya sa sarili, na para bang sapat na dahilan iyon. Pumasok siya sa opisina ng marahan ng mga hakbang. Tahimik ang lugar, maayos, at ibang-iba sa natitirang bahagi ng gusali. Ang malaking mesa, ang mga papel na maayos ang pagkakaayos, ang upuang mukhang makapangyarihan. Lumapit si Victor at napako ang tingin sa teleponong nasa ibabaw ng mesa. Naalala niya ang mga maling salitang nabanggit, ang nerbyosong tono at ang pakiramdam na anumang sandali ay guguho ang lahat. Naisip niya ang kanyang ina ang trabaho nito at kung paano siya tratuhin ng lalaking iyon at may kung anong bigat ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa niya. Nang hawakan niya ang telepono, pinindot ng kanyang daliri ang isang pindutan, higit dahil sa bugso ng damdamin kaysa sa malinaw na intensyon. May sandaling katahimikan, sinundan ng tunog na agad niyang nakilala. Tumatawag ang telepono, nanlaki ang mga mata ni Victor at napaatras siya, gulat na gulat. Hindi, bulong niya. Pilit na pinapatay ang linya, ngunit huli na ang lahat. May sumagot sa kabilang dulo. Ang boses na narinig ay Pranses, malinaw at diretso. Natigilan si Victor sa loob ng isang segundo, dama ang bigat ng kanyang nagawa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na para bang lalabas na sa dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono gamit ang dalawang kamay. Hindi nagsasalita, nakikinig lamang. Nauunawaan niya ang bawat salita. Lahat ng kanyang pinag-aralan sa mga gabing lihim ay tila nagtagpo sa sandaling iyon. Napalunok siya. Mabilis na nag-iisip, habang naghihintay ng sagot ang boses sa kabilang linya. Sa pasilyo, may mga yapak na papalapit. Nakilala ni Victor ang tunog at alam niyang wala na siyang urungan. Tumingin siya sa pinto pagkatapos sa telepono at naramdaman niyang may isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya ang malapit nang mangyari. Bukas pa rin ang tawag. Naghihintay ang boses sa kabilang dulo. At ang batang nakatayo sa gitna ng opisina na hindi niya dapat kinaroroonan ay unti-unting nauunawaan na babaguhin ng sandaling iyon ang lahat kahit hindi pa niya alam kung paano. Unang pumasok ang CEO, halatang iritado, kasunod si Rosalinda na may litong at balisang mukha. Nang makita niya si Victor na nakatayo malapit sa mesa at hawak ang telepono, biglang namutla ang kanyang mukha. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at dali-dali siyang lumapit sa anak. "Victor, anong ginagawa mo rito?" Sabi niya na nanginginig ang boses. Inuunat ang kamay na para bang maaari niya itong mailayo agad. Bago pa niya mahila ang bata, nakita na ng CEO ang buong eksena at sumabog sa galit. "Ano ang ginagawa ng batang ito sa opisina ko? Sino ang pumayag nito?" Sigaw niya, puno ng galit ang tinig habang itinuturo ang telepono. Agad na pumwesto si Rosalinda sa harap ng anak. Pilit siyang pinoprotektahan. "Kasalanan ko po ito, sir. Kinansela ng paaralan ang klase niya at wala akong mapag-iwanan.
Sinabi ko sa kanya na manahimik lang. Hindi siya dapat nandito. Mabilis niyang sinabi. Halos hindi humihinga, takot sa maaring mangyari. Lumapit ang CEO, namumula ang mukha at sumagot ng walang anumang lambing. Ganap itong hindi katanggap-tanggap. Hindi ito lugar para sa mga bata, lalo na malapit sa mga mahahalagang bagay. Muli niyang tiningnan ang telepono at napansing bukas pa rin ang linya. At ano ito? Pinakialaman ba niya ang telepono? Tanong niya, halong iritasyon at takot. Bago pa makasagot si Rosalinda, muling narinig ang boses na Pranses sa kabilang linya, matatag at walang pasensya. Si Victor, na hanggang noon ay hindi makagalaw, ay kumilos ayon sa instinct. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga, ramdam ang panginginig ng buong katawan. Sinubukan ni Rosalinda na pigilan siya, inuunat ang kamay at desperadong nagsasabi, Victor, bitawan mo na iyan ngayon, pakiusap. Ngunit hindi bumitaw ang bata. May kung anong tinig sa loob niya ang nagsasabing ito na ang sandali. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Magalang na nagpakilala si Victor gamit ang mga salitang kanyang natutunan. At ipinaliwanag na siya ay nagsasalita sa ngalan ng CEO. Sinabi niyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na ang naunang ginamit na pahayag ay hindi sumasalamin sa tunay na intensyon ng usapan at maaring baliwalain ng kausap ang nasabi. Maingat niyang itinama isa-isa ang mga maling pahayag. Gamit ang magalang at pormal na tono, humihingi ng paumanhin sa pagkakamali at ipinapaliwanag na wala ang opisyal na tagasalin sa sandaling iyon. Habang nagsasalita siya, nakatuon ang kanyang mga mata sa isang bahagi ng pader, lubos na nakapokus, na para bang naglaho ang lahat ng nasa paligid. Napahawak si Rosalinda sa kanyang bibig. Walang masabi. Nanatiling nakatayo ang CEO nakatitig kay Victor, una na may galit, pagkatapos ay may pagtataka, at sa huli ay may mabigat na katahimikan. Hindi niya lubos na naiintindihan ng Pranses upang masundan ang lahat, ngunit kilala niya ang mga pangunahing salita, ang tamang tono, at ang di inaasahang kumpiyansa sa batang boses na iyon. Sa bawat pangungusap ni Victor, nagbabago ang tensyon sa silid. Ang galit ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagtataka. Nagpatuloy si Victor. Malinaw na ipinapaliwanag ang nais iparating ng CEO, inaayos ang mga termino, pinagtitibay ang mga positibong intensyon at tinitiyak na nananatiling interesado ang kabilang panig sa kasunduan. Sa isang sandali, tumigil siya, maingat na nakinig sa sagot sa kabilang dulo at tumango na para bang nasa isang seryosong negosasyon. Pagkatapos, magalang niyang tinapos ang tawag, nagpasalamat sa pag-unawa at muling pinagtibay ang pangako. Nang ibaba niya ang telepono, umalingaw-ngaw sa opisina ang tuyong tunog ng pagkakabit nito. Ang katahimikan na sumunod ay halos nakabibingi. Nang hihina ang mga binti ni Rosalinda, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Nakatayo pa rin ang CEO, tinitingnan si Victor na para bang may nakikita siyang imposible. Ilang segundo ang lumipas bago siya tuluyang nagsalita. Ikaw, naintindihan mo ba ang lahat ng sinabi ng taong iyon? Tanong niya. Mababa na ang boses, wala na ang galit na kanina. Tapat na sumagot si Victor, kinakabahan pa rin. Naintindihan ko po sir, nasabi po ninyo ang kabaligtaran ng nais ninyong iparating. Inayos ko lang po. Hinawakan ng CEO ang kanyang noo, naglakad ng ilang hakbang sa loob ng opisina at huminto. Huminga siya ng malalim tulad ng isang taong nakaligtas sa isang malaking kapahamakan. Kung nawala ang kontratang iyon, panimula niya, ngunit hindi niya tinapos ang pangungusap. Bigla siyang humarap, lumapit kay Victor at ikinagulat ni Rosalinda, lumuhod sa harap ng bata. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata at puno ng damdamin ang kanyang tinig nang sabihin niya, kakagawa mo lang ng isang bagay na muntik ko nang sirain. Kung bumagsak ang kontratang iyon, mawawala sa akin ang posisyon ko at malulugi ng malaki ang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda, hindi alam kung paano tutugon. Dahan-dahang tumayo ang CEO at muling tumingin kay Victor, ngayon ay may malinaw na paggalang sa kanyang mga mata. Kailangan kita ngayon, kailangan kong sumama ka sa akin sa isang pulong kasama ang mga kasosyo. Kailangan nilang malaman ang nangyari ngayon lang, sabi niya. May pagmamadali ngunit walang kabagsikan. Agad na sinubukan ni Rosalinda na tumutol. Bata pa lang po siya, Ginoo. Hindi ko alam kung angkop ito. Walang pag-aatubiling sumagot ang CEO.
May ginawa siya na walang kahit sinong adulto rito ang nagawang gawin ngayong araw. Ako ang mananagot. Tumingin si Victor sa kanyang ina, naghahanap ng kapanatagan. Huminga ng malalim si Rosalinda, ramdam niyang may napakalaking bagay na nangyayari, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Dahan-dahan siyang tumango kahit puno pa rin ng alinlangan. Dagdag ng CEO may tatag at paggalang. Pakiusap, sumama kayo sa akin. Mahalaga ito. At sa gitna ng pagkabigla, takot at sorpresa, ang hindi inaasahang tawag na iyon ay nagbukas ng pintong hindi kailanman nila inakalang umiiral. Makalipas ang kaunting sandali, nagtipon na silang lahat sa silid-pulong. Pumasok si Victor na hawak ang kamay ng kanyang ina. Dama ang bigat ng napakaraming matang nakatuon sa kanya. Nanatiling tuwid ang tindig ni Rosalinda, hindi pa rin makapaniwalang naroon siya, hindi bilang empleyada, kundi bilang panauhin. Nagsalita ang CEO sa sandaling maisara ang pinto. Huminga ng malalim at nagsimulang ipaliwanag ang nangyari, ilang minuto lamang ang nakalipas. Ikinuwento niya ang tungkol sa tawag, sa maselang negosasyong nalalagay sa panganib, at kung paanong sa hindi inaasahang paraan ay nalutas ang sitwasyon. Hindi niya binanggit kailanman ang sarili niyang unang pagkakamali, ngunit malinaw niyang sinabi na kung wala ang naging interbensyon ng bata, tuluyang mawawala ang kontrata. Ang nangyari ngayon ay hindi swerte, mariin niyang sinabi. Ito ay talento, atensyon, at isang pambihirang kakayahang umunawa ng higit pa sa mga salita. Nagkatinginan ng mga kasosyo, puno ng kuryosidad. Isa sa kanila ang tumingin ng diretso kay Victor at nagtanong, halatang hindi pa rin makapaniwala. Talaga bang naintindihan mo ang buong usapan? Napalunok si Victor, muling bumalik ang kaba, ngunit tapat siyang sumagot. Naintindihan ko kung ano ang gustong ipahiwatig ng kausap at kung ano ang maling nasabi. Sinubukan ko lang ayusin. Ang sumunod na katahimikan ay napalitan ng mga mukhang nagulat. May isa pang kasosyo ang nagtanong kung paano nagagawa ng isang bata ang ganitong antas ng pag-unawa. Doon nagpaliwanag ang CEO, anak siya ng ating tagalinis. Agad ang naging reaksyon. Ang mga tingin kanina'y basta mausisa lamang ay naging masusing-masusi. Ang ilan ay halatang nahihiya. Yumuko pasulong ang isa sa mga kasosyo at nagsabi, kung ganoon, mula sa bahay nagmula ang lahat ng ito. May isa pang nagdagdag, marami itong sinasabi tungkol sa pagpapalaki at mga pinahahalagahan. Uminit ang mukha ni Rosalinda, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Bago pa siya makapagsalita, may isang kasosyo ang nagsalita ng may paninindigan. Ang babaeng nakapagpalaki ng ganitong anak ay karapat-dapat sa pagkilala. Agad namang sumang-ayon ang isa pa. Kailangang repasuhin agad ang kanyang sahod. Tumango ang CEO ng walang pag-aalinlangan. Gagawin niyon, sagot niya. Muling ibinaling ang atensyon kay Victor. Isang kasosyo ang diretsahang nagtanong, saan mo natutunan ang Pranses? Mabilis na tumingin ang bata sa kanyang ina na para bang humihingi ng pahintulot at nagsimulang magkwento ng simple, walang pagmamalabis. Gusto kong matuto pero wala kaming pera para sa klase. Nakahanap ako ng isang channel sa telebisyon na nagtuturo ng libre, basic lang. Gabi na iyon ipinapalabas. Palihim akong nanonood. Mas tumalim pa ang mga tingin. May dala ring magazine ang nanay ko galing sa trabaho, nakasulat sa Pranses. Sinubukan kong intindihin ang mga salita. Noong una, napakahirap. Madalas akong magkamali, pero nagpatuloy ako. Sa bawat pangungusap, lalong bumibigat ang atmosfera. Nagpatuloy si Victor. Hindi namamalayang malaki ang epekto ng kanyang sinasabi. Hindi ko sinabi sa kanya dahil ayokong mag-alala siya. Nag-aaral ako kapag tulog na siya. Kaunti bawat gabi. Itinaas ni Rosalinda ang kamay sa mukha. Emosyonal. At doon lamang niya lubos na naunawaan ang lawak ng tahimik na pagsisikap ng kanyang anak. Dahan-dahang umiling ang isa sa mga kasosyo at nagkomento. Lahat kami rito ay kumuha ng mamahaling kurso. May mga guro, materyales, biyahe. At gayon pa man wala ni isa sa amin ang nagkaroon ng ganitong resulta. Dagdag ng isa pa, dahil ang pagkatuto ng isang wika ay hindi lang pera. Ito ay atensyon, dedikasyon, at tunay na kagustuhang matuto. Ipinatong ng CEO ang mga kamay sa mesa at nagsalita ng may bigat. Naging malinaw ito ngayon,
Hindi siya nagsali ng mga salita. Naunawaan niya ang mga intensyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan hanggang sa may isang kasosyo ang nagmungkahi. Kami ang magbabayad ng kumpletong kursong Pranses para sa kanya. Sa pinakamataas na antas. Mabilis namang nagdagdag ang isa pa. At nais naming kumilos siya bilang batang tagasalin ng kumpanya, tumutulong kung kinakailangan, palaging may magaan na oras nang hindi naaapektuhan ang paaralan o ang kanyang pagkabata. Agad na pumayag ang CEO. Siya ay magiging isang apprentice, walang presyon. Kailangang gawin ito sa tamang paraan. Narinig ni Victor ang lahat nang hindi alam kung paano tutugon. Sinubukan ni Rosalinda na tumanggi dahil sa likas na pag-iingat. Nagpapasalamat ako pero bata pa lang siya. Kalmadong sumagot ang isa sa mga kasosyo, eksakto dahil doon. Gusto naming alagaan ang talentong ito, hindi pagsamantalahan. Dagdag ng isa pa, may maliwanag siyang kinabukasan at maaaring maging bahagi nito ang kumpanya sa isang responsableng paraan. Tumingin ang bata sa kanyang ina at marahang sinabi, gusto ko lang magpatuloy sa pag-aaral. Bahagyang ngumiti ang CEO at sumagot, at iyon mismo ang sisiguraduhin namin. Doon tumayo ang CEO. Iba na ang kanyang tindig kaysa dati, mas mahinahon, mas makatao. Tumingin siya kay Rosalinda at nagsalita sa harap ng lahat. Kailangan kong humingi ng tawad ng hayagan. Sa loob ng mahabang panahon, masyado akong naging malupit. Humingi ako ng higit sa kinakailangan at ibinuhos ko ang stress ng trabaho sa mga taong walang kasalanan. Huminto siya sandali, pinipili ang mga salita. Wala sa mga iyon ang may katwiran. Ang nangyari ngayon ay nagpakita sa akin kung gaano ako nagkamali. Naramdaman ni Rosalinda na muling bumabalik ang luha. Nagpatuloy ang CEO, may talento sa mga lugar na hindi tinitingnan. May tahimik na pagsisikap na hindi napapansin at nabigo akong makita iyon. Sumagot si Rosalinda na may nanginginig na tinig. Ginawa ko lang ang ginagawa ng kahit sinong ina. Subukang ibigay ang pinakamahusay kahit halos wala na. Tumingin ang isa sa mga kasosyo kay Victor at nagwakas. At nagtagumpay ka. Natapos ang pulong na may ganap na ibang pakiramdam kaysa sa simula. Hindi na lamang ito tungkol sa isang kontratang nailigtas, kundi tungkol sa isang malinaw na aral. Ang pagkatuto ng ibang wika ay hindi usapin ng pera, kundi ng kagustuhan, disiplina at pansin sa mga detalye. Lahat sila roon ay nag-aral, ngunit wala ni isa ang natutong may kaparehong layunin tulad ng batang iyon. At iyon, para sa lahat ng naroon sa silid, ay tuluyang nagbago ng lahat. Makalipas ang ilang panahon, hindi na pareho ang araw-araw na buhay ni Rosalinda. Patuloy pa rin siyang dumarating ng maaga sa kumpanya, ngunit ngayon ay naglalakad na siya sa mga pasilyo na may tindig ng isang taong alam na siya'y iginagalang. Inayos ang kanyang sahod, hindi lamang sa papel kundi sa paraan ng pagtingin sa kanyang trabaho. Napalitan ng malinaw na mga gabay ang labis na mga pagsita at ang mga malamig na tingin ay naging payak na pagbati. Isang karaniwang umaga, habang inaayos niya ang mga gamit sa paglilinis, narinig niyang sinabi ng CEO sa mahinahong tinig, "Magandang umaga, Rosalinda. Salamat sa palagiang pag-aalaga." Ang mga salitang iyon, binitiwan ng walang pagmamadali, ay kakaiba pa rin sa kanyang pandinig, ngunit may dala itong dignidad na noon lang niya naranasan sa lugar na iyon. Hindi na rin pareho ang CEO. Mas bihira na siyang maglakad ng nagmamadali, mas madalas makinig, at mas pinipiling manahimik kapag hindi kailangang magsalita. Sa mga panloob na pulong, binibigyang diin niya na ang mga resulta ay hindi kailanman dahilan para sa kawalan ng respeto. Sa isa sa mga pagpupulong na iyon, mariin niyang sinabi, "Natutunan ko na ang tuloy-tuloy na pressure ay hindi lumilikha ng kahusayan. Takot lang ang nalilikha nito. At ang takot ay walang binubuong pangmatagalan." Naririnig iyon ni Rosalinda mula sa malayo. Hindi siya sentro ng usapan, ngunit alam niyang ang pagbabagong iyon ay nagsimula noong araw na napadpad ang kanyang anak sa opisina nang hindi sinasadya. Sa bahay, mas kapansin-pansin pa ang mga pagbabago. Ang simpleng mesa ay may sapat ng pagkain, maayos na ang mga bayarin at ang garapong puno ng barya ay itinabi na hindi dahil nakalimutan, kundi dahil hindi na ito agarang pangangailangan. Umuwi si Victor na puno ng sigla mula sa kursong Pranses.
May dalang mga bagong libro, maayos na mga kwaderno, at isang tuwang hindi na niya kailangang itago. Wala na ang mga tahimik na madaling araw at ang palihim na pag-aaral. Isang gabi, habang sabay silang kumakain, masiglang sinabi niya, "Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat ng hindi nauutal." Ngumiti si Rosalinda nang may pagmamalaki at sumagot, "Alam kong kaya mo. Hindi ko lang alam kung gaano ka pala nagsikap ng mag-isa." Masaya nang nag-aaral si Victor. Dumadalo siya sa kurso tuwing araw ng pasok. Ginagawa ang mga gawain ng may disiplina at may oras pa ring maglaro, magpahinga at maranasan ang pagkabata na dati laging naipagpapaliban. Sa ilang araw, tumutulong siya sa CEO sa maliliit na pagpupulong. Laging kasama ang ina, laging may malinaw na schedule. Bago ang isa sa mga pag-uusap na iyon, yumuko ang CEO upang mapantay ang tingin sa bata at seryosong sinabi, "Kung darating ang araw na ayaw mo na itong gawin, sabihin mo lang sa akin. Mas mahalaga ang pag-aaral at ang pagkabata mo." Kumpiyansang sumagot si Victor, "Alam ko po, ginagawa ko lang ito dahil gusto ko." Ang sagot na iyon ang nagpakalma sa kanilang dalawa. Pinagmamasdan ni Rosalinda ang lahat ng may pag-iingat, unti-unting nasasanay sa bagong realidad. Sa isang mas tahimik na sandali ng pag-uusap, sinabi niya sa CEO, "Hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa amin ang ganito." Walang paligoy-ligoy ang sagot nito. "Ako rin. At mas marami itong sinasabi tungkol sa mga pagkukulang ko kaysa sa swerte." Nagkaroon ng maikling katahimikan at idinugtong niya, "Ipinakita sa akin ng anak mo na ang talento ay hindi pumipili ng kalagayan at kinailangan kong matutunan iyon sa pinakatuwirang paraan." Hindi lamang sa bahay at trabaho nagbago ang mga bagay. Nagsimulang tumulong si Victor sa mga kaklase, mahinahong ipinapaliwanag ang kanyang natutunan, walang bakas ng kayabangan. Sa bahay minsan ay binubuksan niya ang telebisyon sa parehong channel na tumulong sa kanya noon at sinasabi sa ina, "Dito nagsimula ang lahat." Tinitingnan ni Rosalinda ang screen at sumasagot ng may emosyonal na ngiti. "At ikaw ang nagpatuloy." Isang hapon, matapos ang isa na namang payapang araw, nagtagpo silang tatlo sa pasilyo ng kumpanya. Lumapit ang CEO at sinabi, "Gusto kong magpasalamat muli, hindi lang dahil sa kontrata, kundi dahil sa aral." Payak ang tugon ni Rosalinda. "Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin." Dinugtungan ni Victor sa naturalidad ng isang hindi nag-aakalang siya ay mas mataas. "Nakinig lang po ako." Bago sila umalis, may sinabi ang CEO na nag-iwan ng marka sa sandaling iyon. "Binago ko ang paraan ng pamumuno ko sa kumpanyang ito. Ngunit binago ko rin ang paraan ng pamumuhay ko at nagsimula iyon nang huminto ako at nakinig." Tumango si Rosalinda, ramdam na ang mga salitang iyon ay hindi formalidad lamang. May katotohanan ang laman nito. Ang huling larawan ng yugtong iyon ay payak ngunit makapangyarihan. Si Rosalinda at Victor na magkasabay na naglalakad pa uwi, nagkukwentuhan tungkol sa araw, nagpaplano ng hinaharap ng walang takot. Wala na ang palagiang pakiramdam ng kakulangan ni ang bigat ng mga pangakong hindi matutupad. Ang naroon ay pag-unlad, pagkilala at isang tunay na pagbabago binuo sa pamamagitan ng pagsisikap, dedikasyon at pagiging makatao. Hindi nagtapos ang kwento sa kayamanan o karangyaan, kundi sa isang bagay na higit na mahalaga, respeto, pagkakataon, at ang katiyakang ang tahimik na pagsusumikap kapag nabigyan ng espasyo ay kayang baguhin ang buong kapalaran. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito para patuloy naming maihatid ang mga tunay na salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari ibahagi mo, maaring tila maliit ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.